Muling ipatutupad ng cashless o contactless toll collection sa mga pangunahing expressway simula March 15. Ayon sa Toll Regulatory Board, ito ay matapos ang ilang buwang dry run ng contactless transaction program. Anang TRB, ang mga gumagamit ng toll expressways ay kinakailangan magkaroon ng valid ETC device o RFID sticker na nakakabit sa kanilang sasakyan. Ang pagpapatupad ng cashless o contactless toll payments ay inaasahang magpapabilis sa daloy ng trapiko sa lahat ng toll plazas gamit ang ETC system. Ang mga sasakyang walang valid ETC device o RFID sticker ay papayagang pumasok sa toll lane o toll plaza at kakabitan ng device o sticker. Pero bibigyan sila ng Land Transportation Office sa pamamagitan ng kanilang deputized personnel ng Temporary Operators Permit o show cause order bilang paglabag sa no valid ETC device, no entry. Ipinaliwanag ng TRB na ang mga dedicated toll lanes para sa cash-paying motorists ay madalas na nagiging dahilan ng matinding trapiko dahil sa mahabang pila ng mga sasakyan. Kaugnay ng balitang yan, makakasama natin sa linya ng telepono si Julius Corpus, ang tagapagsalita ng Toll Regulatory Board. Magandang hapon, Julius, at maraming salamat sa oras para ipaliwanag itong contactless transactions sa tollways. Sir George, magandang hapon po at sa lahat ng ating tagapakinig at taga-subaybay dito sa inyong programa sa Radyo Pilipinas. Isang magandang hapon po sa lahat. Okay, sir, nasa Billionaire News Channel po kayo. Linawin lang natin na, Julius, no, starting March 15, wala ng cash lane sa mga toll plaza. Tama po? No, yan po ang announcement na ating binigay. Starting March 15 ay hindi na po natin ay inaasahan po natin na ang lahat ng ating motorista na gumagamit ng expressways ay sana'y meron na silang RFID naka-install sa kanilang mga sasakyan. So magbuhat po ngayon at bagong March 15, hinihikayat po natin silang muli na sana naman po ay magpakabit na ng RFID sticker. Unang-unang bagay po, Sir George, libre naman po yung sticker, walang bayad. Wala ring minimum maintaining balance na required para dyan sa sticker na yan. At ang load na kailangan lang naman po nilang ilagay ay yung tamang load lamang upang mabayaran yung toll fee na gagamitin nila sa kanilang paggamit ng ating expressways. Ang ating pong mga motorist ngayon na gumagamit ng expressway, Sir George, 97% po meron ng RFID sticker or ETC device. 3% more or less na lamang po ang patuloy pa rin medyo gumagamit ng cash. Kaya't hinihikayat po namin sila na mag-switch na sila sa RFID. Pero kung mapapansin niyo po, Sir George, di ba, yung cash lane kung saan sila ngayon pinapayagan pa na dumaan, yung wala, ay parate, mahaba ang pila. At kung minsan nagiging sagabal dun sa daloy ng trapiko patungo ng mga ETC lanes natin. Kaya para magamit naman ng mas maayos at ma-optimize yung ating mga toll plazas at toll lanes na ginagamit sa cash lane, ay ipinatutupod na po muli, i-re-implement na muli yung ating cashless and contactless toll collection. So Julius, sa March 15 at wala pa ring RFID o ETC yung mga sasakyan, saan pupunta yung motorista kung sakaling nasa expressway na sila? Papapasukin naman po sila, Sir George. Subalit, unang-una, pagbabayaran sila ng toll fee in cash pa kung lugar, no? Pangalawa, ay yun nga, yung LTO deputized enforcers po, either i-issuehan sila ng temporary operators permit or a show cause order sa paglabak ng ating JMC na kung saan ay wala silang valid ETC, no entry under the Joint Memorandum Circular. At ayaw naman po natin sila sanang mapatawan ng ganyan mga penalty. Kaya't may panahon pa po na magpakabit sila, di ba, Sir George, from today up to before March 15. Mahaba-haba pa yung panahon. At napakarami pong installation and loading centers na inihahanda at na nandyan po ng ating mga operators, toll concessionaires at mga RFID providers para maging kumbinyente sa ating mga motoristang
magsiswitch na sa RFID at magpapakabit na ng RFID. Julius, magkano na ba yung penalty sa paglabag sa no valid ETC device, no entry? Opo, yung no valid ETC, no entry, pagka lumabag po kayo dyan, under the JMC na ang magpapatupad naman po niyang penalty niyan ay ang LTO is 1,000 for the first violation. 2,000 yata po sa second violation at 5,000 sa third violation. So ayaw naman po natin silang mapatawan ng ganyang mga penalties. Kaya nakikiusap po kami, nakikisumamo kami sa inyo. Magpakabit na po kayo ng ETC ninyo, ng RFID ninyo, nang sa ganun mas magiging maayos ang pagpasok at paglabas ninyo sa ating mga expressways starting March 15 at hindi maabala ang biyahe ninyo. Pang-load na rin yun ng kanilang RFID, 1,000 pesos for first offense. Pero Julius, sa ngayon ba, may interoperability na ba yung mga sistema sa iba't ibang toll operators? Can you tell us? Ang current interoperability phase po natin ngayon is that you can have one RFID, cross-enroll nyo lang sa pagka gusto nyong magamit yung kabila. Pero magme-maintain pa rin ng dalawang accounts, Sir George. Okay. No? So, pwede na po yung isa lang, pero i-cross-enroll lang. Kung gusto nyo, kunwari, autosip ang pinakabit ninyo, Okay. i-cross-enroll nyo lang sa easy trip yan, pwede po yan. Kaya lang, ang dalawa pa ring accounts ang i-maintain ninyo upang makapag-load dun sa dalawang accounts na yon. So ibig sabihin, 2 accounts, 1 device. Ganun ba? Ganon nga po yun. Pwede na po yun. Available na po yun. At ang inaayos po natin ngayon, patungo tayo dun sa 1 device, 1 account. Alright. Kumbaga. Kailan naman natin expect yan, Julius? Kasi mas convenient sa ating mga motorista yan. Ano po, Sir George, tama kayo. No? Kami rin po ay umaasa na sana po sa lalong madaling panahon. Subalit may mga issues po kasi na inaayos pa ng ating mga concessionaires, mga operators. Nang sa ganun, pagka pinatupad yan, ay wala na hong sabit. Wala ng problema na mararanasan pa. Alright. Maraming salamat, Julius Corpus, tagapagsalita ng TRB.